O, ito na mga kababayan yung hinihintay natin. Nagsalita na po yung iba-ibang grupo ng mga negosyante sa Pilipinas laban po sa agresyon na ginagawa ng China sa atin. Especially po na kanilang kinundin na yung latest aggression po sa Ayungin Shoal. Hindi lang po mga kababayan, mga negosyante, pati mga iba-ibang asosasyon, grupo. Ayan po mga kababayan, mamaya basahin ko po sa inyo ang kanilang statements na pinalabas. Ang dami niya po, tingnan ninyo. Basahin natin kasi napakahalaga po na magkaisa po tayo na ipaglaban po yung ating sovereignty. Pero anya Mr. Maravillas, di ba si Senator Bongo? Narinig mo anya yon, yung statement niya. Nagpalabas na mga kababayan kasi si Senator Bongo ng sarili niyang statement. Kinundi na din niya, sumabay siya dito sa mga grupo ng mga negosyante. Kinundi na rin niya ang agresyon ng China. Yeah. Di niya Mr. Maravillas ang basa mo? Ako po, honestly, ito'y akin pong pananaw. Ito'y isang political maneuver po ni Senator Bongo. Kasi alam niya, pag hindi siya dumistansya po sa mga pro-China kay Duterte, di ba una po, binanatan siya ni Baste doon sa Nausog Rally. Kasi hindi na po makita sa Nausog Rally na pro-China. Pag hindi kasi siya dumistansya mga kababayan, malamang sa malamang. Ang reading niya kasi, matatalo siya sa midterm election sa pagka-senador. Kaya kailangan niya pong gumawa ng political maneuver. Di niya Mr. Maravillas, ano ang basa mo? Seryoso si Senator Bongo sa ganyang pagdistansya? Tingin ko po, sa akin lang po ito, political maneuver nga po. Ibig sabihin, drama. He has to survive, mga kababayan mo na. Baka nga, yun mismo yung advice ng mga Duterte, mismong advice ni Digo, dumistansya ka na muna niya. Pag hindi ka niya dumistansya, malamang hindi ka na makabalik sa Senado. Paano na tayo? Kasi po, pag dumikit ka ngayon, hindi man sa kunanano, ito po yung reality ngayon. Pag dumikit ka po sa Duterte ngayon, it is a kiss of death. Political death. Iniwanan na po yung mga Duterte. Pati si Inday po, yung pungpung niya, iniwanan na po ng kanyang mga kaalyado. Sila na lang. Sabi ko nga po mga kababayan, kung sasakay po sa isang jeep, maluwang pa. Yun na lang yung natira. May mauupuan pa sa isang jeep. Yun na lang ang natirang members, mga kababayan. Nilayasan na po. Yung mga Duterte po, nilayasan na ng mga political allies nila, including GMA. Kaya si Bongo po, dumistansya, hoping na maniniwala. Kanya talaga, Mr. Maravillas. Masyadong brutal yung mga analysis mo. Analysis ko po ito. Pwedeng mali ako, pero sa haba po ng aking experience sa mainstream media, close to 40 years, yung aking mga pananaw po, most of the time, bullseye. Kaya po yung ating programa po, ang titulo nito, Bullseye. Tumbok na tumbok mga kababayan. So sa reading ko, this is just a political maneuver ni Bongo. Hindi nangangahulugan na talagang ayaw na niya sa mga Duterte. This is just a move mga kababayan ng mga Duterte. Ang tagal nilang magkakasama, langan man. Basta na lang tumambling si... Di ba? Tatay ang tawag ni Bongo kay Maudigs, kumpare ni Baste. So malamang sa malamang, drama lang po ito. Sinimula ni Baste yung banat doon sa Nausog. Tapos ngayon si Bongo, sumasagot-sagot. Priority daw niya mga kababayan yung pagsiservisyo. At ngayon, kinundi na yung, yung agresyon ng China. Di ba ninyo nahalata ang mga galawan?
Tama ba? But before ko mga kababayan ibigay sa inyo, mamaya pala, basahin ko yung statement ng business groups laban dito sa agresyon ng China. Click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan at makatutuan ng mga analysis dito sa ating programa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at wag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao dito sa amin. Kaya naman po yung mga bago naming clients, colorful at napakalinis ng aming gym. Pati mga foreigners po, pumupunta dito sa amin, mga British tourists sila po. Na-set up na rin po yung aming mga bagong gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Galing pong South Korea. Whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur. Sa mga inquiries ninyo, dumiretso na lang po kayo sa kanyang messenger, Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po siya sa mga paninigas na mga kaso-kasuan. Pati mga pains. Ngayon, ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ayos na ayos, Mr. Maravillas. So, unahin ko na muna itong statement mga kababayan kasi napakahalaga po ito. Galing sa business group. Yan po. Maliit kasi siya kaya hindi ko na maipakita sa inyo. Yan po. Maliit yung mga litra. Basahin ko na lang po. Statement of support at condemnation na rin po mga kababayan sa aggression. Yung latest po, kung saan may mga na-injured sa ating mga tropa. May isang naputulan po ng inlalaki. Ginakaw yung mga armas natin. Sinira yung ating rubber boat. Pinagsasaksak po. Nakita ninyo yun sa video na nirelease ng Armed Forces. So masyado na pong barbaric. That was the description ng ating Armed Forces. Although, yung ating Palasyo Malacanang, dini-escalate niya. Tinone down niya, mga kababayan. Kasi painit ng painit. Pero hindi nangangahulugan na hindi tayo tatayo para sa ating karapatan, sa sovereignty ng ating West Philippine Sea po. And sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos nung mga nakaraan, open naman tayo sa diplomacy. So sabi dito, mga kababayan sa joint statement of support for the armed forces at sa ating Philippine Coast Guard. Kahapon ito mga kababayan, sabi dito, we the undersigned Philippine business groups express our concern and gratitude for the men and women of the armed forces of the Philippines and the Philippine Coast Guard for their service to the Filipino nation. The first time sila na mag-release mga kababayan ng ganitong statement. We laud their dedication and self-sacrifice
in protecting our people, safeguarding our sovereignty, and defending the integrity of our national territory. The armed forces and the PCG play a critical role in achieving and sustaining a dynamic economy with widest participation of and benefits for Filipinos spanning all socio-economic classes, economic sectors, geographic areas, and ethnic affiliations. Under the rule of law, in order to afford justice for all, we encourage the government to pursue with utmost urgency the necessary capability building measures that will successfully transform the armed forces and the PCG into modern, responsible, and self-reliant defense forces. Madaling sabi, mga kababayan, suportado nila yung modernization siyempre para magkaroon tayo ng credible defense as a deterrence for a possible invasion or attacks or escalating aggression po na ginagawa sa atin ng China. We deplore the continued harassment of the armed forces and the PCG and most of all our people who are just trying to earn their livelihood. Nangingisda lang naman po doon. Wala mang ibang intention po. Maghanap buhay. At yung lugar na yon atin po. So sabi po nila, since we need peace and security in building a stronger and more progressive Philippines, we call for a whole-of-nation approach in addressing the current threats to national sovereignty and security. We appeal for unity towards a non-violent resolution that respects our rights as a peace-loving nation. Ayan man lang po yung maiksi na statement ng business groups at iba-iba pang mga grupo, mga asosasyon. Basahin ko po sa inyo. Alyansa Agrikultura, Bishops Businessmen Conference for Human Development or BBC, yung grupo po ito ng mga Catholic businessmen conference. Cebu Business Club, Cebu Leads Foundation or CLF, Federation of Indian Chamber of Commerce Incorporated, Financial Executives Institute of the Philippines or FINEX, Institute for Solidarity in Asia or ISA, Institute for Corporate Director or ICD, Investment House Association of the Philippines, Justice Reform Initiative, Makati Business Club or MBC. Ito Makati Business Club po, nandito, member dito po yung mga Filipino-Chinese. Management Association of the Philippines or MAP, Next Gen Organization of Women Corporate Directors, People Management Association of the Philippines, Philippine Women's Economic Network, Semiconductor and Electric Industries in the Philippines, Foundation Incorporated, at saka ng Women's Business Council Philippines. Ngayon, ang hindi ko nakita, yung asosasyon ng Filipino-Chinese Chamber of Commerce, hindi kasama rito. Kailangan ninyo na magsalita. Although doon sa MBC, may mga Chinese businessmen doon, pero yung mismong Filipino-Chinese Chamber of Commerce, we encourage you to speak. You have to speak out. Panahon na para kayo magsalita. Para alam namin na mga Filipino, saan kayo kampi. With this aggression, tandaan po ninyo mga Filipino-Chinese, dito na kayo lumaki. Yung iba dito na, hindi tulad ni Alice Goo, na lumaki sa farm. Yung iba sa inyo ng mga Filipino-Chinese, napakatagal na rito, dito na pinanganak. Si Alice Go, malamang hindi dito pinanganak. Mamaya may ipakita ka sa inyong picture. Barkada pala po ni Maudig si Alice Go. Pumunta doon sa bahay mismo ni Maudig sa Davao. Alams na. So going back sa ating pinag-uusapan, napaka-importante na you speak out sa isyong ito para
alam ng mga mamamayang Filipino kung kayo ay para sa atin, sa ating bansa, kasi nga Filipino-Chinese na kayo, o yung sympathy ninyo kay Xi Jinping na nagsasamantala sa atin dito sa Pilipinas. Tandaan ninyo, dito na kayo yumaman. Mas mayayaman kayo kaysa sa mga Filipino. Karamihan nga sa mga kalupaan dito sa Pilipinas, inyo na, nabili na ninyo. In most of the Filipinos, wala pang lupa, nasa squatters area po. Kaya nga po yun ang sinusolve na problema ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Namimigay siya ng mga lupa doon sa mga farmers through the Comprehensive Agrarian Reform at pabahay po para doon sa mga walang bahay nating mga kababayan. Pero yung mga Filipino-Chinese, nasa napakalalaking mga mansyon. Yumaman sila ng todo dito pag negosyo nila sa Pilipinas. Ang kliyente nila, mga kababayan in workers, mga Filipino. Sa mga Chinese po, may nakita kayong mga Chinese na nasa squatter dito sa Pilipinas nakatira? Di ba wala? Kung mayroon, siguro ilan-ilang lang. Pero dito sa amin wala po. Lahat ng Chinese nasa malalaking subdivision. Chinese Filipino may-ari ng mga mall, mga baldosa, malalaking tindahan, sila po ang may-ari. Pati yung Filipino-Chinese cemetery po, ang lalaki ng mausoleum. Habang yung mga Filipino po, kawawa sa mga public cemetery, wala nang mapagsidlan. Kaya kinikremate na lang ngayon. Ganon ang sitwasyon, mga kababayan. So importante, mga Filipino-Chinese, magsalita kayo. Saan kayo kampi? Sa amin? Sa atin dito sa Pilipinas o kay Xi Jinping? Pagsasamantala nila. Ngayon, balikan natin si Bongo, mga kababayan. Pakita ko sa inyo. Dahil sa picture ni Bongo, ito yung kinukondem ni Baste, na hindi man tayo naniniwala na totoo. Ang paniwala natin, drama lang po, political maneuver. To survive, mga kababayan, the midterm election, re-election ni Bongo sa 2025. Ayan po, published by Impact Leadership. Impact Leadership. Alam ninyo kung ano ang source natin. Ayan si Senator Bongo. Tapos yung dating Pangulong Digong, sabi rito, former President Rodrigo Duterte appeared on Senator Bongo's social media account amid videos circulating on TikTok claiming that he had already died. Ayan. Photo, Senator Bongo, Facebook. Ngayon, ito, nakita ninyo. Linagyan, mga kababayan, ng highlight. Ito yung picture, mga kababayan, na nakadikit. The same with the picture na background ng magpa-picture, mga kababayan, si Alice Goo. Yan si Alice Goo. Ito si Fildon. Matagal na yata ito. Ito si Mau Diggs. Ito, hindi natin kilala kung sino-sino to. Hindi man ito si Bato yata. Kahit kalbo. Ayan. A photo of former President Rodrigo Duterte with Bamban Mayor Alice Goo circulating online. Ayan. So, katropa pala, mga kababayan. Matagal na pala kung papaniwalaan natin itong picture na napublish, mga kababayan, circulating online. Si Alice Goo ngayon may non-bailable case. Pinaila na po. Ayan po, Bamban Mayor Alice Goo charged with human trafficking, non-bailable po siya. The investigation arm of the Philippine National Police and an interagency body focused on combating organized crime have filed a non-bailable qualified human trafficking charge against Mayor Alice Goo of Bamban Tarlac over the alleged ties with an illegal pogo hub in their town. Di ba niya, Mr. Marabilla, si Pacquiao, na barkada rin ni Mau Diggs, may kaso din ganon. Qualified human trafficking din po, non-bailable. Kaya wanted siya ngayon. So, kita ninyo, mga kababayan, kung sino yung mga magkakatropa. You see? So, maintindihan natin ngayon kung bakit dumidistansya po
si Bongo sa mga Duterte. Kasi pag dumikit ka po, it is a kiss of death, sabi nga natin. So, ang ginagawa ngayon na political maneuver ni Bongo ay isang pamamaraan niya to survive. So, pinalalabas nila, sa tingin ko lang po, na nag-aaway na sila. Inabandon na niya, mga kababayan, yung mga Duterte, kaya bumabanat na si Baste. Yan kung maniwala yung mga mamamayang Pilipino. Pero tingin ko, ngayon, kunan natin ng reactions. Ay, mga kababayan, naniniwala kayong si Bongo talaga inabandon na yung mga Duterte, dumistansya na ng walang drama o drama lang para mag-survive sila sa mag-survive ang kanyang political career, manalo pa rin sa midterm election. Ano tingin po ninyo? Kayo ang mag-react, mga kababayan. Kayo na yung magsabi kung iboboto pa ninyo. Kahit sinasabi niya rito, lumalabas dito na inabandonan niya yung mga Duterte. Maniwalaan niya sa mga taong yan na ang hilig nilang magmanipula ng tao. Yan ang sabi niya, bumaliktad na kay Duterte. Katanungan, here's Bongo's response to Baste's allegations. Senator Bongo said he understood where Mayor Sebastian Duterte is coming from when the latter criticized him for being silent about the issues in Davao City. Iniintindi ko ang saloobin ni Mayor Baste. He was reacting to reports that Mayor Baste slammed him during a hakbang ng Maisog prayer rally for being silent about the Marcos administration's atrocities such as the police raid in Davao City and search for Duterte's ally, fugitive Pastor Apollo Kibuloy. Tama yung mga reading natin. Sabi ko, pati si Bato po, dumidistansya. Si Tolentino, ang usap-usapan po na nakakarating sa atin, tatambling na rin po. Kasi wala silang nakikitang magandang future. Kiss of death nga, pag nadikit ka sa mga Duterte, isusumpa ka ng mga mamamayang Pilipino. Sasama kasi po sa gaspang ng pag-uugali nila. Kaya doon sa mga Maisog rally, sila na lang. Si Digong po, doon sa latest rally nila sa Angeles City, may naana po nag-record na lang po ng message. Video message na lang po. Wala man doon. Lalo na, nandun si Baste. Tapos yung mga talo ng politiko, si Glenn Chong, si Rostom, Attorney Rocky pala, wala doon yung companion. Yun na lang po. Si Philip Salvador nga po, dati sumasama sa mga nausog rally, wala na din doon. Si Robin Padilla, si Bato, si Tolentino, dumistansya na po. It is a kiss of death ng political career pag dumikit ka ngayon sa mga Duterte. So to survive the midterm election, ito yung ginagawa nila, mga kababayan. Tingin ko, mag-awayan niya tayo para maisalba yung political career mo. Mahilig sila sa ganyan So sabi dito sa Politico News, Go said he has long been loyal to the mayor's father, the former President Rodrigo Duterte, whom he had served as a special assistant during the previous administration. Matagal akong nagsilbi ng tapat sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Half of my life was spent with him and even until now, I continue to help in my personal capacity, however small, dahil commitment ko yan sa kanya na hindi ko siya pababayaan. As they say, there is always a time for everything. Kaya, pagsiservisyo ang inuuna ko sa ngayon. Di tama yung reading ko. Hindi niya iiwanan po. Dumistansya lang siya para hindi madamay sa sumpa. Galing mismo sa bibig ni Senator Go. Kaya daw, tutok muna siya sa serbisyo. Yun ang kanyang strategy po. Tutukan niya ako sa serbisyo. Hindi na muna ako dyan. Kasi magre-re-election po, midterm.
Pag lalabas-labas siya sa nausog, deriso siyang nausog niya. Saktuan niya, Mr. Maravillas, yung inyong mga pananaw. Ako pa? Sa tagal ko ng observer po sa politika, local and national, sa haba ng aking experience po sa mainstream, close to 40 years, alam na natin ang mga ganitong mga statement, lalo na ito. May pakundi-kundi na siya. Mga kababayan, Bongo condemns Chinese aggression in latest WPS incident. May sumpa po kasi magiging issue po sa national elections ang problema dito sa West Philippine Sea. Alam ni Bongo, lalo yung apelyido na Chinese. Kasi Chinese nga siya, mga kababayan. Alam niya, pag hindi siya magsalita po, ibig sabihin, ang sympathy niya, mga kababayan, as a supporter of the Dutertes, na pro-China. Pag hindi siya magsalita po, tulad ng ginagawa niya ngayon, totally delete siya. Deleted. Pero tingin ko po, ganun pa rin ang gagawin ng ating mga mamamayang Pilipino. Kasi alam nila, itong pagkondina ni Bongo sa China bigla is a political maneuver. Tama ba? To survive the midterm election. Yan ang reading ng mga mamamayang Pilipino. Kahit nga pa ako, yun ang reading ko po. Sabi dito sa Tribune, expressing deep concern over the incident, Go, who serves as the Vice Chair of the Senate Committee on National Defense, called on a full investigation on the matter to ensure accountability and prevent similar occurrences in the future. Di ba mga kababayan? Kasi nauna rito na nag-file ng Senate resolution po to investigate the Ayungin incident po. Yung katropa nila na kapatid mismo ng ating Pangulo. Si Amy Marcos. Mabila din siyang nagsalita na ngayon. What? Alams na, mga kababayan. So sabi dyan, mutual respect, especially among sovereign states, is key to de-escalating and resolving disputes. Go stated, emphasizing the importance of peaceful dispute resolution as outlined in international agreements like the United Nations Charter and the 1982 UN Convention on the Law of the Sea. Sabi niya, as responsible members of the international community, our behavior as states must be consistent with the principles and values, including the peaceful settlements of disputes, as stated in the UNCLOS, which the Philippines and China are both signatories to. We should not tolerate raising tensions in the region. We must work towards de-escalation. The last thing anyone would want is an armed confrontation or conflict. Go made a direct appeal to China, stop this bullying. Hangad nating marisolba ang mga issue na ito sa mapayapa at diplomatikong paraan. Kumbinsido kayo po, mga Marcos loyalists? Tandaan ninyo, you have the power, mga Marcos loyalists. Mayroon tayo na tinatawag na 31 million movement. Kaya nga po, ang sabi ko sa inyo, itong mga videos natin, kayo mga Marcos loyalists, itong mga pro-administration vloggers po, i-viral ninyo palagi. Ang ating mga videos po, para malabanan natin yung mga panloloko, yung mga black propaganda ng mga pro-China vloggers at mga pro-China politicians. Hindi kayo mauto ng mga pro-China politicians sa kanilang mga maneuvers pong ginagawa para manatili po sa sa posisyon. Kasi po, malamang sa malamang, nasa kumpas sila po ng Beijing. Ganito niya, kasi masama na yung tingin ng mga Filipino voters sa inyo, kumambyo kayo para hindi masyado halatado.
O ngayon, nasa sa inyo na po, mga kababayan, kung papaisa kayo. Papaisa pa tayo. Tama pa? Pero niya, Mr. Maravillas, si Inday, ini-invite pala ng nausog. Maganda yon kasi wala na siyang mapuntahan. Yung panawagan ng mga nausog, pangunahan na daw ni Inday para naman may trabaho siya. Ay, yung Vice President po, wala man talagang wala man trabaho. Spare tire lang siya po. Kung walang assignment na umalis na siya, may assignment sana as DepEd Secretary, yan lang, hindi man nagpe-perform po ng maayos. So, na-pressure siya ngayon, mga kababayan, na mag-resign na lang at saka doon sa NTF-ELCAC. So, ano ba yung gagawin niya? O di mag full-time na siya sa nausog. At least doon, mga kababayan, may platform siya. Kasi yung mga partidong sumusuport sa kanya, natunaw na. Di ba? Para mag-survive siya, mga kababayan, until 2028, baka makaya pa, mga kababayan, na lumaban, tumakbo for president ng ating bansa. Ayan po yung invitasyon kay Inday kasi hindi man siya pwede sa oposisyon, reject siya ng oposisyon. Duterte allies ask Sara to lead them. Ako, ang advice ko sa kanya, unsolicited advice, dakmain na niya. Take advantage of the invitation. Pangunahan mo na, Inday, ang nausog para may madagdagan yung crowd po kasi wala na po eh. Walang pumatol. Yung mga taga-nausog po, ang nandun, karamihan yung Pacquiao members, walang mga pumatol. Pati sa mainstream po, hindi pinapatulan. Walang mag-cover. Ibig sabihin niya, pag hindi ka pinapatulan ng mainstream media po, not worth it na i-cover. Hindi po newsworthy. Yun ang tawag doon, ang tawag dyan po. Alam na alam ko kasi mainstream ako dati. Pag hindi po kakagatin ng mga viewers at saka ng mga nagbabasa ng dyaryo, hindi man po yan i-cover. Kaya siguro nag-invite sila. Wala man pumupuntang reporter. Anan yung nagtsatsaga po yung mga uto-utong DDS vloggers. Nagtsatsagaan nila para may content sila, mayroon na revenues. Pag may content, may revenues eh. Pag hindi po, walang kita. Tama ba? So ito ngayon yung balita. Conveners of the Hakbang ng Maisog, a movement started by allies of her father, former President Rodrigo Duterte, have urged Vice President Sara Duterte to lead the struggle of the Filipino people now that she is no longer part of President Marcos cabinet. So tama ito. Pangunahan na dapat ni Inday. Para niya, Mr. Maravillas, yung ginagawa mo na inuudyukan mo pa si Inday na pangunahan, parang tinutulak mo sa kumunoy. Malaki na po si Inday. So decision niya kung pangungunahan niya yung nausog na may sumpa. O mananahimik na lang siya. Nasa kanya yan. Kung mag-enjoy siya doon kasi kahit nang nasa cabinet post pa siya, DepEd Secretary, kayo ni Tim pa niya yung ating Pangulo, pero nandun siya sa rally na Marcos resign. Di ba? O di mag full time na siya. Pwede na siyang umakyat sa stage. At hindi lang bilang guest speaker, kundi siya na mismo ang mamuno. I-lead nga niya eh. Para po magkaalaman na. Kung may maniwala sa kanyang mga speeches po, panalo siya sa 2028 elections. Kung halimbawa, lalong sumama yung di ba? O di next Linlin po siya and Jojo Binay. Yan man lang po ang dalawang bagay lang ang pwedeng mangyari sa kanya. Manalo or matalo. Hindi naman siya pwedeng bumalik pa kasi bad shot na siya kanya si First Lady. O, di ba? So sabi dito sa balita, this developed niya as the opposition coalition Tindig Pilipinas characterized her as no champion of democratic opposition. Ayaw sa kanya, reject, having kept her silence on the issues of Chinese incursions
in the West Philippine Sea among others. Kung magsalita na rin siya siguro tulad ni Bungo na biglang nagbago yung hangin. Nagbago ng tono, biglang kinundi na ngayon yung agresyon ng China. Niya kung hindi pwedeng hindi niya pwedeng gawin kasi siyempre kung may mga sponsors na mga grupo na pro-China, mahirap talaga ang ganyang kalagayan. So sabi po ng grupong nausog, in line with this, di hakbang ng Maisog Coalition for Transparency, Accountability, Peace and Security or TAPS, therefore extends this invitation to Vice President Duterte to take over the helm in this historic and heroic struggle at this crucial juncture of our nation's history. At the time of her resignation, she got the highest approval rating in all the credible surveys, while the Department of Education, which she headed until her resignation, was the most trusted and best performing agency under the Marcos administration. On top of this, this is the runaway leader in all the surveys for the most preferred candidate in the 2028 presidential elections. It added. Ano pa, Inday? Para masustain mo yung mataas na rating sa survey, kailangan pangunahan mo na itong nausog. Ayos? Kasi pati nga si Jim biglang dumikit na kay Martin. Iniwan ka na, Inday. Ganyan talaga ang buhay po. Ayan man lang po. Mga kababayan, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.